Bea de Leon dawit sa issue ng flood control projects, umani ng mga komento. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Si Isabella Bea de Leon ay isang kilalang Filipino volleyball player na unang nakilala bilang bahagi ng Ateneo Lady Eagles sa UAAP. Isa siya sa naging pinaka-maimpluwensyang middle blocker ng kanyang henerasyon. Hindi lamang dahil sa kanyang height at husay sa court, kundi pati na rin sa kanyang leadership skills. Naging team captain siya noong Ateneo noong Season 81-2019 kung saan pinangunahan niya ang koponan sa isa sa pinaka-memorable championships ng Lady Eagles. Sa leadership niya, nakilala siya bilang isang steadying presence. Kalmado, disiplinado at may kakayahang buuin ang loob ng kanyang mga teammates sa oras ng matinding laban. Pagkatapos ng kanyang collegiate career, tumukoy si Bea sa Premier Volleyball League. Madalas ding hinahangaan si Bea hindi lang sa court kundi pati rin sa kanyang edukasyon dahil nagtapos siya ng Management Engineering sa Ateneo de Manila University. Isa sa mga pinakamahirap na kurso sa universidad na iyon. Isa pang aspekto kung bakit bukod tanging si Bea de Leon ay ang background ng kanyang pamilya. Galing siya sa isang kilalang may kayang angkan na konektado sa negosyo at real estate. Dahil dito, lumaki siya ng komportable at may pribilehiyo. Bagay na minsan ay napapansin ng publiko. May mga ulat na may mga ari-arian ng kanilang pamilya gaya ng mga malalaking bahay at iba't ibang investments, maraming sasakyan at iba pang mga properties. Sa kabila ng pagiging rich kid image na ikinakabit sa kanya, pinatunayan ni Bea na hindi lang siya umaasa sa yaman ng kanyang pamilya. Sa halip, pinakita niya na kaya niyang magpursige at gumawa ng sariling pangalan sa pamamagitan ng kanyang talino, disiplina at dedikasyon sa volleyball. Bukod pa rito, kilala rin si Bea sa pagiging malapit sa kanyang pamilya at sa kanyang faith. Sa ilang panayam, nabanggit niya na malaking bagay sa kanya ang suporta ng pamilya at ang pagiging grounded sa kabila ng kanyang mga achievements. Dahil dito, marami siyang tagahanga na hindi lang nakikita siya bilang isang magaling na atleta, kundi bilang isang role model na nagpapakita ng balance sa sports, academics at personal life. Samantala, sa pag-usbongan ng balita tungkol sa issue ng flood control projects, dahil sa mga anomalyang kumakalat tungkol sa pagbubulsa ng pera ng mga kontraktor, hindi naiwasang maikabit dito ang pangalan ng ama ni Bea de Leon na si Elmer de Leon, ang general manager ng Bell Construction. Kaya naman umani ito ng mga komento mula sa mga netizens dahil baka raw ang yaman na meron ng pamilya de Leon ay nagmula rin sa sinasabing tax ng bayan. Disclaimer lang mga ka-Volleyball Nation, hindi ito napapatunayan pa at walang kiniklaim ang inyong lingkod. Ito ay mula lamang sa mga komento ng mga netizens. Sa isang pagdinig nga sa Senado, lumabas ang pangalan ng naturang kumpanya bilang isa sa mga nakasali sa mga proyekto sa Marikina. Inilahad na matapos i-terminate ang ilang naunang proyekto, huling naibalik ang mga ito sa panibagong bidding kung saan lumahok ang Bell Construction. Matapos mabanggit ang kumpanya, mabilis itong naging paksa sa social media. Maraming netizens ang nagbigay ng sariling opinyon, partikular na ang ikinakabit ang pangalan na De Leon at ang kanyang lifestyle sa negosyo ng kanyang pamilya. May ilan na nagbansag sa kanya bilang bahagi ng tinatawag na Nepo babies o mga anak ng mayayamang pamilya na nakinabang sa impluwensya ng kanilang mga magulang. Gayunpaman, mayroon ding nagtatanggol sa atleta. Giniit na ang kanyang tagumpay sa volleyball ay bunga ng sariling husay at hindi ng negosyo ng pamilya. Ayon nga sa mga komento, if ever this is true, baka ito ang maging downfall ni BDL. Sayang, idol ko pa naman din si BDL, iba na ang usapan pag negosyo. Bell Construction was not included in the top 15 list of DPWH contractors for flood control projects. Yung mga nagre-react negatively, pwede magbasa muna, hirit pa ng isang komento. Gayunman, hindi kabilang ang Bell Construction sa listahan ng mga pinakamalalaking kontratista na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong proyekto sa ilalim ng flood control program. Sa ngayon, nananatiling tahimik si De Leon at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag
hinggil sa pagkakasangkot ng kanilang pamilya sa naturang issue. Kung magpapatuloy ang diskusyon, posibleng magkaroon ito ng implikasyon hindi lamang sa reputasyon ng pamilya De Leon, kundi pati na rin sa public image ni Bea bilang isa sa pinakasikat at respetadong manlalaro sa Philippine volleyball. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.